Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Halikayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapalalakas niya tayo uli, at sa 3 araw, tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukhang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Juda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling na papawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta, lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita, at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol, sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip na handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon, at kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May 2 lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseyo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Pariseyo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo, nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tayo po ay nasa araw ng Sabado, sa 3 linggo ng Kwaresma o 40 araw ng paghahanda para sa pagdiriwang natin ng pagkabuhay ng Panginoon. At sa ating ebanghelyo ay ating maririnig itong 2 lalaki na umakyat sa templo para manalangin. Ang isa ay Pariseyo at ang isa ay publikano o yung maniningil ng buwis. At yung Pariseyo ay umakyat, lumapit sa altar at ika nga ay nagdasal sa Diyos, no? Taas pa ang kamay. Tapos ay pinagdasal naman niya, Panginoon, salamat at ako'y hindi katulad ng ibang tao dyan, ng mga mandarambong, ng mga mandaraya, ng mga manlalamang. Pero itong isa itong publikano ay doon sa likod ng templo, doon sa likurang parte ng templo, dinadagukan ang sarili at humihingi ng tawad sa Diyos dahil inaamin niya na siya ay
makasalanan, na siya ay hindi naging matuwid ang pamumuhay sa harapan ng Diyos. Ang kwentong ito ay tinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino sa palagay ninyo ang nakatanggap ng pagpapala at pagpapatawad mula sa Diyos? Yung bang isa na nagmayabang o yung isa na nagpakumbaba? Sa panahon ng ito ng Kwaresma, ng panahon ng paghahanda, tayo ay hinihimok na tingnan ang ating sarili at huwag nating husgahan ang ating kapwa-tao sa kanilang paraan ng pamumuhay. Kundi ang panahong ito ay nagtatanong, ano ang ating personal na relasyon sa Diyos? Tayo ba ay nakapamuhay ng matuwid sa paningin ng ating Panginoon? Nagawa ba natin ang mabuti at magaling? Tayo ba ay nakatulong sa ating kapwa-tao? Tayo ba ay nagbigay ng ating sarili upang makaramdam ang ating kapwa ng tao ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan natin? Kaya nga, ang paghahandang ito sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon na ating ipagdiriwang ay nagtatanong, hindi yung relasyon ng iba, kundi yung ating personal na relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Huwag tayong magmamalaki sa Diyos, Lord, tingnan mo ako hindi ako pumapatay, hindi ako nagnanakaw, hindi ako nagsisinungaling. Hindi yan ang kailangan ng Panginoon. Ang kailangan ng Panginoon ay tayo sa sarili natin ay lumugar, no? Kung tayo ay nagkamali, hihingi tayo ng patawad. Kung tayo ay nagkasala, hihingi tayo ng patawad. Huwag na natin banggitin pa yung kasalanan ng iba. Minsan sa mga confession, minsan may lalapit, Father, patawarin mo po yung kapitbahay namin, siya po ay nagarito. Ay, sabi ko, ay, sandali lamang po. Hindi po yung kasalanan ng inyong kapitbahay ang kailangan kong pisal. Ang kailangan kong pisal ay yung ating kasalanan. Ano ang nagawa nating mga pagkakamali? At napakaganda na kung tayo ay matututong titingin sa ating mga pagkakamali at aaminin ang ating mga nagawang kasalanan at hihingi tayo ng patawad, tayo ay nagpapakumbaba. Tayo ay lumilimot sa ating sarili at ang Diyos ay binibigyan natin ng puwang para siya ang maghari sa ating buhay. Ito ang mga pagkakataon na kailangan natin ang grasya ng Diyos. Ito ang mga pagkakataon na sana magamit tayo ng Panginoon ng kanyang instrumento ng pagpapala sa ating kapwa. Hayaan natin na tayo ay makaramdam ng pag-ibig ng Diyos. Hayaan natin na maramdaman din natin na tayo ay mahal ng Diyos at tayo ay handang patawarin ng Diyos anuman ang ating mga pagkakamali, anuman ang ating mga pagkakasala. Handa tayong tanggapin at patawarin ng Diyos sapagkat tayo'y kanyang iniibig. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagpapadama ng Diyos, ng kanyang paglingap, ng kanyang awa, ng kanyang malasakit sa atin. Hayaan nating madama ang pag-ibig na ito ng Diyos. At hayaan nating tayo ay magbukas ng ating puso at magpakumbaba sa kanyang ngalan. Did you know what the baby Jesus saw when he opened his eyes for the first time? I know that it was some loving eyes, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his
his worth. All alone and unwelcome, he came to this earth. A quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger. And you know what the dying Jesus saw when he closed his eyes for the last time?